Hello, what's up? This is Coleman back again for another detalyadong review. This time, the Pixel 7 Pro. Yes, finally nakahawak din tayo. This one is second hand. Okay, binili ko po ito sa kay Pinoy Tech Dad. Actually, sa kanya galing ito. Pero kung naghahanap din naman talaga kayo nito, well, pwede po kayong bumili kay Boy Tibilio tsaka kay UKDB actually. So, iwan ko yung mga link nila, okay? Para hindi na kayo maligaw. Kasi lately, maraming mga fake pages na ginagaya yung kanilang account. So, ako na lang mag-iwan ng link dyan para hindi kayo maligaw at sa mga scammer kayo mapunta ng mga pages. Okay? Iwan ko yung link sa video description or try ko i-pin sa comment section. So, Pixel 7 Pro. Actually, kasabayan ito ng iPhone 14 Pro ko. So, anyway, as second hand, mabibili nyo po ito around 19,000 to 21,000 average sa mga stores na nabanggit ko. Okay? So, ang tanong, sulit kaya yung price na yan sa kaya niyang i-offer sa atin? Okay? Kung interesado ka, let's start. So, unang-una na agad is yung kanyang specs. Yan. So, currently this is running on Android 14 and kaka-update ko lang din. Actually, natanggap pa akong security patch update kagabi. Around 25 MB lang yun. Pero security patch lang kasi yun. So, basically, this is updated at least until ngayon is September 15, okay? And mag-iisang buwan na yata sa akin to, hindi nagkakamali, or at least 3 weeks. Basta matagal na po sa akin to, gamit na gamit ko na rin siya, and ginamit ko na rin siya as daily driver, okay? So, chipset, Google Tensor G2, 5nm po yan, up to 2.85 GHz lang po ang kanyang maximum clock speed, hindi mabot ng 3 GHz. So, dyan pa lang, I guess, meron na kayong idea kung hanggang saan talagang performance nito. Ang GPU niya is Mali G710 MP7 GPU. This one is a 12GB, 128GB na storage, UFS 3.1 na technology na storage. Okay? So, pause nyo na lang po yung video kung gusto nyo pang basahin. Okay? Kasi ako, didiretso na ako sa detalyadong review. So, as for the design, of course, nakikita natin ang signature syempre na itsura ni Google Pixel. You know, merong visor sa likod na lagayan ng mga camera. I like it actually. Gusto ko to kasi kapag nakita ng mga tao, lalo na sa mga familiar sa Google Pixel, alam na Google Pixel talaga agad ito. Yes. Sa taas, meron tayong 5G antenna rito. Yan. I believe ito yung sa 5G antenna na part. Meron tayo ditong noise cancellation microphone. Sa kanan, meron tayo ditong power button and volume rocker sa baba. And some antenna lines. Kita nyo kasi metal po ito. So, may antenna lines. Sa baba, meron tayong speaker grill. Actually, ang speaker grill lang dito is ito lang kanan. Ito, hindi. Hindi po yan speaker. Maybe design lang yan para magmukha lang siyang symmetrical, but that's not a speaker. So, natest ko na hindi dyan nanggagaling ang sound. This one is USB Type-C 3.2 and supported po nito ang display out. So, yes, pwede nyo po siyang saksakan ng portable monitor or isaksak sa inyong mga monitor na may support for Type-C connector or something. I don't know. Or maybe a dock kung merong available na dock for Pixel. Pero na-test ko na siya sa portable monitor ko and it works. Yes, supported po niya ang external display. And finally, dito naman sa kaliwa niya is nandito kanyang SIM tray. Single SIM lang po ito, sadly. Pero hindi ko ginamit ang kanyang SIM tray dito. Hindi rin po siya expandable storage. So, single SIM lang pwede nyo ilagay rito. Pero hindi ko ginamit actually yung kanyang SIM tray kasi ang gamit ko rito is eSIM. Yes, to show you, yan. So, Smart eSIM po ang ginamit ko. Available naman po ito sa kanilang website, sa Smart website. So, yes, pwede nyo pong saksakan to ng eSIM. So, eSIM na lang ang ginamit ko para mas convenient para sa akin. Of course, kung di ko pa nababanggit, this has curved display. So yeah, ang ganda po niya sa paningin, pero like I said, not really practical para sa mga gamers kasi talaga flat talaga for gamers. And don't worry, hindi rin naman to design for gamers. So okay lang. So para sa akin, nagagandahan ako sa kanya, pero like I said, sa iba ko pang mga videos, I'm not a fan of curved display, pero I can use them. It's just that I'm not a fan, okay? Pero sa ibang mga tao, I'm sure maganda sa kanila ito and gusto nila yung mga curved display kasi social daw tingnan or something. Yeah. There's that hint na parang may notion kasi na parang flagship lang pagka merong curved display. Meron ng budget smartphones ngayon like Itel na merong curved display. So this is not really special na for flagship smartphones. So yun ang display. And of course, this has 6.7-inch LTPO AMOLED 2K resolution at 120Hz screen refresh rate. Actually, while 2K resolution po siya, actually pwede po siyang
may adjust to 1080p kung gusto mong makatipid ng konti pa sa battery. Sabi ito. Screen resolution C. Dito po sa review na to, the whole time gamit ko lang po ay 2K resolution. Hindi ko po siya binabasa 1080p. So, yeah, 2K resolution para ma-maximize ko talaga kasi since this is a review, kailangan kong i-test yung kanyang quality sa max settings talaga. So, yan. And of course, naka-on yung supposedly 120Hz screen refresh rate. Alright? Display na to ay merong under-display fingerprint. You know, not really the fastest. Medyo nababagalan ako compared sa gamit ko nating phone 2A. Mas mabilis pa to actually ang fingerprint nito. Under-display din po ito. Para sa akin, mas mabilis ito kaysa rito for some reason. And sa touch sampling rate, meron po siyang 250Hz to 300Hz touch sampling rate. Supported din po niya hanggang 10 multi-touch and 1000 nits yung kanyang peak brightness. 1500 nits naman for HDR consumption ng mga videos, pero 1000 nits lang po talaga siya. And nagamit ko naman siya actually outdoor and kita nyo naman, very viewable po siya. Okay? Yun nga lang, ang problem ko lang dito is kapag naka-max brightness siya is ang bilis niyang uminit. Hindi siya kagaya ng ibang mga nagamit ko before na although yes, umiinit din naman kapag naka-max brightness but not like this. Yes. Yun. Mamaya explain ko sa inyo kung ano nangyari sa itong mga experience ko. Okay? Diretso na tayo agad sa camera. Okay? So, sa camera, hindi ko na siguro sasabihin yung mga technical kasi ang dami na nag-review nito. Sample shots na lang. Hindi na ako magpapaka-technical dito masyado. Basta ang pinaka-bottom line dito, maganda talaga ang camera niya, sobra lalo sa picture taking. Okay? Now, ito yung mga pictures muna. So yun, in terms of pictures, solid. Talagang para sa akin, isa to sa pinakamaganda. Talagang level niya mga iPhone at saka Samsung flagship. Walang duda doon. Hindi ko aalisin kay Google Pixel 7 Pro yon. Okay? Pero hindi po perfect ang camera nito. Lipat tayo sa video. Sa video po, napansin ko, although maganda po mga kuha niya, yes, kaso nga lang, napansin ko, kahit using at 60 FPS, 4K 60 FPS niya, which is yun naman lagi kong ginagamit, 4K 60 FPS, kasi nga, content creator po ako, napansin ko na during panning, may konting jitter siya. Hindi smooth yung 60 FPS niya. Parang nagkakaroon ng jitter sa mga naiiwang frames. And also, while supported nito ang 5x zoom, again sa video po supported po niya sa video, is supported po niya ang 5x zoom. Ang ganda po ng kuha ng 5x zoom niya. Yung nga lang, yung switching ng lens from 1x, 2x, then going 5x. Papakita ko na lang pala sa inyo dyan sa screen. Yan. So, makikita nyo, hindi po smooth yung transition ng lens. Parang mayroong jumpy. Parang jumpy yung effect. Yes, which is namimiss ko tuloy ang Samsung ko at iPhone kapag ka nag-zoom in ako. Especially sa Samsung. Although sa Samsung, instant yung zoom in, pero at least hindi ganyan jumpy na parang 3 frames ang ginamp niya para lang makapunta sa maximum zoom. While sa Samsung ko, isang click lang, zoom agad. Wala na yung parang may jitter effect na parang halatang nagpalit ka ng lens. Ganon. Pero don't get me wrong, maganda pa rin naman yung output niya dyan sa 5x zoom na yan. It's just that may ganong effect lang na hanggang ngayon hindi pa rin na-fix even with the latest system updates. Alam ko na nagre-reklamo ng mga users nito pero until now hindi pa rin finifix siya ni Pixel. So baka hindi na tayo aasa doon kasi nga Pixel 9 na ngayon and wala na dito ang focus ni Google. So I guess that's it. Pero yun lang naman. Pwedeng sabihin nitpicking yan, pero kung gusto mo kasi ng smooth transition ng camera, lalo kapag ikaw yung tipo na upload agad, wala nang edit-edit, medyo pangit tingnan. In case na hindi ko nabanggit, ang camera po nito sa likod is 50 megapixel f1.9 aperture wide po siya, laser autofocus with OIS po yan. Tapos meron din po siyang
Telephoto, 5x optical zoom, supported niya with OIS din, so stable po ang kuha. Lalo kapag ka naka-focus na siya at na-target lock na. At isang 12 megapixel na ultra-wide naman, autofocus lang, walang OIS, okay? Sa front camera, meron siyang 10.8 megapixel, f2.2, ultra-wide naman po ang gamit dyan. Decent na rin naman po mga kuha and good for low light, okay? Now, speaking of low light, isa pa yon sa video din ang problem. Ginamit ko po ang video nito sa low light during my camping, sobrang pangit po ng kuha niya. Sobrang grainy. Okay? Lalo sa 60 FPS na kuha. I guess kung binaba ko sa 30, possible na mag-improve. But of course, again, I'm a content creator. May specific ako na target na mga frames. Kasi yun ang nakasanayan ko kay iPhone at saka kay Samsung. Walay talaga. Hindi siya nakakasabay or yung quality niya hindi kasing ganda nung iPhone and Samsung. Take note nga po pala bakit ko kinukumpara siya. Kasi ito po ay flagship phone ni Pixel. Just to remind you kung bakit ko siya kinukumpara doon, this is Pixel 7 Pro. At that time, siya po ang flagship ni Pixel. And kinukumpare ko rin naman po siya sa iPhone 14 Pro ko, which is kasabayan din po niya, kabatch niya. Okay? Actually, this didn't age well. Why? Kasi as of now, nasa 19 to 21,000 na lang ito. While yung iPhone 14 Pro ko, nasa 40,000 pa pagka binenta ko. So, medyo kita nyo yung depreciation ng value, no? Yun yung isa sa mga difference kung bakit mas maganda ang iPhone pagdating sa value retention. Pero, alam nyo naman ako, Android lover talaga ako. It's just that we have to face the fact or we have to accept the fact na mas maganda nga talaga ang value retention ng mga iPhones. Pero yun nga, balik tayo sa Android. Nitpicking ko lang naman yun. Pwede nyo deadmahin na yun. So, overall, pagdating sa camera, pictures, wow. Bibigyan ko siya ng 10 out of 10. Pero video recording, sa bright lights lang siya, sa mga well-lit areas lang siya nagsishine. Low light, bagsak, panning, medyo meh ng konti. So video recording, medyo hindi ako masyadong impressed sa kanya. I still go back sa Samsung, at least sa Samsung S23 Plus ko. Ito, this one, kung yung ginagamit natin pangkuha ng video na to, mas trip ko pa rin ang quality na binibigay ng Samsung. Talagang sa picture, sa photography lang ito nagsishine. Okay? Now, if you are a photographer, mahilig ka talaga mag-picture-picture, pwede na po ito. And kung ang mga shots mo naman, mostly ay nasa well-lit areas, maliliwanag, tanghalin tapat, basta maliwanag ng mga areas, ng mga lugar, maganda pa rin naman po ang video nito. Weakness niya lang talaga ang low light. Okay? So, overall, bibigyan ko siguro ang camera nito ng 8.5 out of 10 lang. Isinama ko na dito yung verdict ko sa videography. Photography lang talaga ang nagdala dito kay Pixel 7 Pro. Okay? Maganda talaga ang photos niya. Pasensya na sa mga diehard fans niya ng Pixel, yun talaga ang nakita ko ng mga issues sa kanya. And given na luma na to, wala na dito ang focus ni Google, hindi na rin siguro tayo makaka-expect dito ng magandang updates in the future. Although, ang updates nga po pala nito, take note ko na lang din sa inyo, is guaranteed po software upgrade nito hanggang October 2025. So hanggang last year po, meron pa tayong matatanggap na software update. So I guess hanggang Android 15 pa to. May isa pang major updates na matatanggap ito. Okay, and sa patches naman, hanggang October 2027 pa. So kung security patches naman, kung okay lang sa inyo na stay na kayo sa Android 15 pero continuous pa rin naman ang security patch and bug fixes, supported pa po hanggang October 2027. So 25, 26, 27, may 3 years pa po siya na security patch and bug fixes. Hanggang Android 15 na nga lang talaga ang matatanggap nito. Okay na tayo sa camera since camera naman talaga ang focus nito. Pero syempre, kakalkalin pa rin natin yung ibang mga features niya kasi smartphone pa rin po ito. May mga features pa rin siya na minsan gagamitin natin. Now, lipat na tayo sa performance. Sa performance, ito po ang kanyang Antutu score, 849,700 at ito po ang bumubuo dyan. Mataas po ng konti ang kanyang graphics, pababa ng konti ang CPU, so ito po basically ang nagbuo ng 849,000 na score na yan. Pero, syempre, ang translation niyan is, sa Mobile Legends, Super FPS, sinet ko siya in Ultra Graphics. By the way, hindi po gumagana rito ang taco stat. So, that is why hindi ko may papakita sa inyo yung FPS niya. I did try yan, papakita ko sa inyo. Ayaw gumana ng taco stats dito. So, yeah, another reason bakit hindi siya gaming phone. Kasi ayaw niya ring ipakita yung mga kaya niya ibigay na FPS. So, sadly, wala ko ipapakita sa inyo na FPS performance. Pero may ipapakita ko sa inyo yung kanyang temperature. At that time, Mobile Legends lang po ha. Mobile Legends lang at wala pang 15 minutes ako naglalaro. Wala pa talaga. Umakyat na agad ang temperature niya sa 43 degrees Celsius. That alone, unang try ko pala, sabi ko, wala talaga. Hindi talaga siya pang gaming. So, babarahin ko na yung mga gamers dyan kung bibili kayo ng Pixel. Nasa maling smartphone po kayo. Talagang photography lang to and social media. And some productivity, I guess. But gaming, no. Light gaming, baka pwede pa. Pero gaming,
No, naka-emphasis na po yan ha. Now, lipat tayo sa Call of Duty Mobile. Low graphics na to ha. Low graphics pero sinet ko pa rin sa Ultra FPS. 40 degrees Celsius na agad in 15 to 20 minutes lang. So sadly, another proof na hindi talaga siya for gaming. And then Farlight, set ko siya sa balanced graphics and extreme FPS. Although wala tayong ginamit na FPS sa monitor, pero kitang-kita ko na may parang nakang drop siya sa frames, and wala pa pong 3 minutes. Take note, wala pang 3 minutes, 43 degrees Celsius na agad siya. So sobrang pangit po ng thermal management ng Pixel 7 Pro. I hope yung Pixel 9 ngayon na kaka-release lang ay hindi ganito at nag-improve na. But this one, exact sa thermal management. Okay? So again, babarahin ko na yung mga gamer aspirants dyan, wag po Pixel ang bibili nyo. So overall, pagdating sa performance, hindi ko feel na flagship ito. Obvious naman sa ginamit na chipset, Tensor G2 hanggang 2.85 GHz lang. Ang baba na nga ng clock speed, hindi po maabot ng 3 GHz, pero ang bilis na niyang uminit. That says a lot pagdating sa performance and thermal management niya. Actually, itong gamit ko ngayon, nakita nyo, this is Nova Launcher. First time ko maka-encounter na gumamit ako ng Nova Launcher na delay kapag babalik ako sa home screen. Look, dako dito, ha? Kita nyo, hindi may drop, hindi agad nagpakita tong mga to for 1 second at least. Again, scroll ulit. Tapos lipat tayo ng ibang app. Antuto. Balik tayo ngayon sa home. Kita nyo, hindi agad nakikita to. First time. Ang tagal ko na pong user ng Nova Launcher, dekada na. This time ko lang nakita siya na gano'n, na delay siya ng 1 second. And premium po ang gamit ko ha, hindi po beta. This is premium version. Binayaran ko. So, yeah. Medyo nadidismay ako ng konti, pero para sa akin usable pa rin naman yun. Usable pa rin, 1 second is okay lang. It's just that ipo-point out ko lang yung minor na nitpicking na yun, na hindi talaga siya smooth even with Nova Launcher. Nova Launcher na yan, okay? You know, kita nyo? Hindi agad instant yung nag-show yung mga icons. So, doon medyo turn off ako ng konti, pero naintindihan ko naman na talagang camera lang ang pinaka gamit nito ni Pixel 7 Pro. So, basically, siguro performance-wise, bibigyan ko to ng 6 lang. Kasi for the price and considering na flagship phone nito, 6 out of 10 lang ibibigay ko sa kanya sa performance. Okay? So, mas mababa ng konti. Now, lipat tayo sa battery. Ito, medyo controversial din to. Nabanggit ko kanina yung tungkol sa display, di ba? And ito po yung explanation ko dyan. Sa half brightness, 12 hours, 15 minutes. So, above average siya. Pag half brightness lang. Half brightness, half volume with internet. 12 hours and 15 minutes. Wow, di ba? Ngayon, lipat tayo sa full brightness and full volume. 6 hours and 21 minutes. Para akong gumamit ng tablet, ng iPad or ng yung Infinix XPad. Basta yung mga tablet. Usually kasi nakukuha ko lang yung score na ganito sa tablet na makunat sa half brightness pero bagsak sa full brightness. Para siyang tablet. Alam niyo kung bakit? Bakit below average ang kanyang battery life sa full brightness? Kasi yung thermal management po niya talaga nakakasaid po ng battery yun. So kapag ginamit ito ng mga riders, mabababad sila sa tanghalin tapat, expect nyo full brightness, mabilis po siyang malulobat. Okay? Kasi nga, magiging mainit na nga siya sa full brightness. Siyempre, given na yun. Mainit talaga ang phone pag full brightness. Lalo pag past 15 minutes. Pero itatapat mo pa siya sa araw, lalong dodoble yung bilis ng init niya. And that is why mabilis din yung drain ng battery. So, good siya for half brightness, bagsak sa full brightness. This one. Okay? Ang battery nga po pala nito, kung di ko pa nababanggit, 5,000 mAh. 23 watts lang po ang kanyang charging speed. Yes, doon pa lang. Yes, ikabagalan din actually yung charging nito. 1 hour, 5 minutes, minsan mabot pa ng 15 minutes extra. Pero usually nasa 1 hour lang siya na charging speed. May katagalan yun. Kasi this Nothing Phone 2 ay same price po niya. 21,000, nasa 21,000 din ito. Full charge lang to around 30 to 40 minutes. So that is why mas gamit ko pa rin ito kaysa dito sa Pixel 7 Pro na ito. Yes, battery wise panalo to. Pero syempre, camera wise ito pa rin. Now, lipat naman tayo sa audio saglit. So, this supposedly has dual speakers. Stereo naman siya kahit paano. Pero, yun nga lang, may kahinaan din, of course, dito sa taas. And, andito po talaga ang volume sa baba. And, ito po ay hindi speaker grill. Ito lang po ang speaker. Hindi ko alam kung anong papel nito. Maybe aesthetic lang. Pero, paparinig ko pa rin sa inyo kung ano yung audio quality niya. Yan. 8 million for some reason. I don't know. At least naglalaro siya ng 1.8 to 2.1 million na performance. Nagka-fluctuate siya. Depende siguro yata sa temperature or eksena. Basta yun. And of course, tinry din natin siya saglit. 1 hour actually. This is 60 minutes sa
1.8 to 2.1 million na performance. Nagpa-fluctuate siya, depende siguro yata sa temperature or eksena. Basta yun. And of course, tinry din natin siya saglit. 1 hour actually. This is 60 minutes sa CPU throttling test. CPU throttling test, nakakuha tayo ng mataas na 358,000 gips. Kaso nga lang nakakuha tayo ng mataas na 358,000 gips. Kaso nga lang 67% lang yung kanya stability at medyo nakakuha tayo. So para sa akin po, maganda po ang audio quality niya. Very good. Actually, malapit siya sa iPhone quality. May hint ng bass. Masarap makinig dito lalo kapag instrumental yung mga pinapakinggan mo music like mga gitara. Rinig na rinig dito, ang ganda. It's just that hindi po ganun kalakas yung kanyang volume. Okay? Sakto lang for room, pero pag lumabas ka na ng kalye, may konting sasakyan dumadaan or may mga nag-uusap, medyo hindi na po siya maintindihan. May kahinaan na po siya doon sa part na yan. Pero again, quality-wise, napakaganda po ng kanyang audio quality. Okay? And now, connectivity. Ito, usapang connectivity. Since recently nagkaroon ng update na inaalaw na ni Google na magkaroon ng 5G connection ang Pixel sa Pilipinas. And yes, that's true. Actually, kapag tinanggal natin to and lumipat tayo sa network, ano ba yun? SIMs. And set natin sa 5G recommended. And yun. See, meron na po siyang 5G and yes, it works. Actually, may speed test tayo. Papakita ko sa inyo. Nag-work naman ang 5G niya. It's just that hindi po maganda ang stability ng mobile data niya reception. Yeah. Base sa nagamit ko for the past 3 weeks at least, or more pa nga yata, hindi po ganun ka-stable. Like, may mga lugar na okay po ang signal dito sa Nothing Phone 2A ko. 5G rin po ito. Okay siya doon sa lugar na yon. Pero pagdating ko doon, ito ang gamit ko, wala akong matanggap na text and napakahirap po na mag-send sa Messenger. So, ang hina po ng mobile data nito, hindi siya ganun kaganda. Considering na this is a flagship phone. Sa Wi-Fi, wala pong problema. Goods po. Kita nyo naman, 600 Mbps lang ako rito. Wi-Fi 6 po kasi siya. So, kaya niya actually masagap hanggang 800 Mbps pa nga. Sobra-sobra sa 600 Mbps na data plan ko rito. Good po yung Wi-Fi. But the mobile data, hindi po ganun ka-consistent. Considering again, this is a flagship phone. Okay? And hindi rin po pala niya supported dito ang Dito SIM card. So, don't use Dito SIM card dito. Smart and Globe lang talaga. And sa Bluetooth po, supported po niya mga basic na mga SBC, AAC, LDAC, aptX, HD Audio, LDAC, LC3. Pero dahil Bluetooth 5.2 lang po ang gamit niya rito na connection, hindi po niya supported yung mga lossless at saka mga high definition talaga ng mga Bluetooth audio. Okay? So, hindi para sa mga audio files. Wala rin itong headphone jack, as you can see. Wala. So, hindi rin talaga. Not for audio files, pang mga average users lang din. May NFC na rin po ito, don't worry. And like I said, itong USB Type-C niya is supported ang display out kasi USB Type-C 3.2 po ito. So, may display out po ito. OTG data transfer niya actually sa test ko is kaya hanggang 400 megabytes per second. Bytes po, hindi bits. Megabytes per second. Supported din niya ang ultra wideband in case na gusto niyo ng data connection wirelessly. And the GPS, kung gagamitin ng mga tropa nating rider, is average lang siya, at least 7.8 meters. Again, average lang talaga siya even with GPS accuracy. So, verdict na tayo. Kung camera ang pag-uusapan at camera din naman ang hanap mo at camera din ang reason mo bakit mo bibili nito, nasa tamang desisyon ka kasi mabibili mo na to ng 19,000 to 21,000. Not bad. Pwede na po, hindi na po kayo lugi rito kung camera lang ang usapan. For that price, very good deal. Pero kung bibili mo to tapos naghahanap ka ng gaming experience, madidisappoint ka po. Wag po ito ang bibilhin nyo. Okay, please, wag ito. Wag na. Kasi may inis lang kayo after a week or so. Ngayon, kung alam mo naman ang bibili mo, kaya mo talaga binili to is napanood mo yung video ko or may mga reasons ka talaga na naka-specific lang dito sa Pixel, this phone is for you. As long as naiintindihan mo na yung mga binanggit ko ng caveats, so on and so forth, this phone for you. And para sa akin, I believe para din sa akin to kasi naghahanap din talaga ako ng extra camera phone. Maganda ang 5 times zoom quality niya. Yung 5 times zoom quality, up to 10 times actually, very good pa nga eh. So solid po sa camera. Not bad. And design, very Pixel and not, alam mo na, hindi generic ang design niya. So, para sa akin, worth it po ito around 19 to 21,000. Worth it
kung hindi ka gamer. Ngayon, kung gamer ka, hindi ito, bagsak ito dapat sa'yo. Okay? So, yun. Again, may specific user lang talaga ito. Specific dapat at alam na alam mo dapat ang bibili mo. Ito po yun. Okay? This is the Google Pixel 7 Pro. Kung mabibili mo ng, again, 19,000 to 21,000, okay. Pero higher than that, baka hindi na. No? Hanap ka pa ng iba, marami na dyan. Ito si Nothing Phone 2a, okay sa akin to. Pasado nga sa akin to eh. Not the best camera, pero battery, stable software, mas okay to. Kaya mas gamit ko to kumpara dito eh. Mas gamit ko to, promise. So anyway, ikaw boss, para sa'yo, sa tingin mo para sa'yo to? Swak kaya sa'yo to? Usap tayo sa comment section. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon. Don't forget to subscribe, like, and share ha. Yun. Alam na this. I'm out.